Welcome back to my channel, mga ka-adventures! Gusto niyo rin bang maikot at makita ang iba't ibang magagandang lugar dito sa Pilipinas gaya namin? For today's video, mga ka-adventures, ipapakita lang naman namin sa inyo ang mga ruta at ang mga nadaanan naming magagandang tanawin mula Dasmariñas, Cavite papuntang Mindanao. Guys, ito ang ating day 1 ng Luzon to Mindanao Road Trip Adventure. Sa ating day 1 guys ay meron tayong 4 na probinsyang madadaanan. Una na dyan yung Cavite, sumunod ang Laguna, tapos yan ay ang Quezon bago mag-Bicol. Nag-ride out tayo nyan guys, May 5, Sunday, alas 5 ng umaga. Kasi namin umalis na medyo maliwanag na kasi delikado pag madilim pa sa daan. So eto na nga guys, ang una naming stopover dito sa San Pablo, Laguna para mag-almusal. Dito lang kami kumain sa Maharlika Highway, si Jollibee. Dito ay mula Cavite hanggang dito sa Jollibee na to. Naka 64 kilometers na kami. So yan ang una naming stopover. Sunod naman guys ay itong boundary ng Laguna at Quezon. Marami na rin akong pictures dito kasi pag nagbabike kami, dumadaan kami rito. Lalo na kung pupunta kami parting Lucena or parting Quezon, dito talaga ang daan namin. So ayan, welcome sa Quezon Province. So ang last na bayan pala ng Laguna bago mag-Quezon ay ang San Pablo. After ng San Pablo City, papasok lang tayo ngayon sa Quezon Province at ang unang bayan na mapapasukan natin ay ang Chaong, Quezon. So hindi na kami dumaan din sa mismong bayan. So dito kami sa bypass dumaan para mas mabilis. After ng Chaong guys, madadaanan na natin ang Candelaria at ang Sariaya. Approaching na tayo ngayon guys dito sa Kalumpang, Tayabas, Quezon. Ito yung, kung dadaan ka left side, ito yung papuntang Lukban or papuntang Kamay ni Jesus. Kung dito ka naman sa right side, liliko, ito yung papuntang Lucena, Pagbilao, at Timonan. So, ito yun guys. Ito yung parang nagsanga na daan. So, dito tayo sa ating right side kasi papunta tayong Lucena. After ng Lucena, Pagbilao, bago ang Old Zigzag Road sa Atimonan. So, touch lang tayo guys dito sa Atimonan Old Zigzag Road. Dito tayo dadaan sa ating right side kasi kung dun sa left side, mga malalaking sasakyan lang doon. Kagaya niyan, mga bus o kaya mga malalaking trailers. Dito naman sa ating right side, dyan ang dumadaan ang mga motor or mga private na sasakyan. Walang mga bus dyan, bawal ang bus dyan dumaan. Kilala rin to guys sa tawag na Bitukang Manok. Kilalang kilala ang lugar na to lalo na sa mga nagmumotor o kaya sa mga nagbabike na katulad ko. Ang sarap kasi umahon dito guys, tsaka ano talaga siya, parang bitukang manok. Marami siyang siko-siko paliko-liko. So mamaya makakita niyo rin. Ito lang kami dito guys para magpahinga saglit at syempre magmerienda at bumili rin kami ng baon namin tubig. So ayan, eto na yung pinakabungad pagpasok mo ng Zigzag Road. Napakaganda ng kalsada dito guys. Medyo malilim din siya, malamig. Yun nga lang, ingat tayo sa gilid kasi dyan sa gilid-gilid na malumot. Gawa ng laging nagmumoist kasi walang hindi siya masyadong natatamaan ng sinag ng araw. Ingat din tayo syempre sa mga kasalubong natin. At ito na nga guys, ito na yung Zigzag Road ng Atimonan. Actually part pa talaga to ng Pagbilao pero mas kilala kasi siyang Atimonan Old Zigzag Road. May mga tao sa gilid-gilid para magmando sa atin kung pwede ba tayong dumiretso o pwede i-stop muna tayo para paunahin yung mga kasalubong natin.
ayan na nga guys, welcome dito sa Atimonan Old Zigzag Road. Ganyan na ganyan ang itsura niya sa taas. Pagdating dito sa taas guys, hindi na kami huminto kasi medyo malayo pa talaga yung tatahakin naming daan. Time check dito siguro mga 9 or 9:30 na ng umaga. At dito ay naka 150 plus kilometers na kami mula sa Dasma, Cavite. So ayun guys, tinuloy-tuloy lang namin yung ride namin. Hindi na kami naghinto-hinto para magpa-picture dyan. Tsaka ilang beses ko na rin kasi napuntahan yung zigzag road na yan. Kaso dito sa part na to, paglagpas ng zigzag road na yan, hindi ko pa napuntahan talaga dito. So, excited din kasi ako makita kung anong meron paglagpas ng zigzag road. So, ayun, medyo maganda rin naman pala ang kalsada. At saka kung nakikita nyo guys, ayan o, malilim din naman siya kahit alas 9 na ng umaga. Ayan, hindi siya masyadong natatamaan ng sikat ng araw. Akala ko nga nung una hanggang doon lang yung zigzag road, hindi pala, hanggang dito pa pala, hanggang makababa kami, zigzag pa rin siya or pasigsag pa rin talaga yung kalsada na to. Pero ang ganda guys, kasi ano to Forest Park ng Quezon Province, so talagang maganda siya. Kaya pala hindi pwedeng dumaan dito yung mga malalaking sasakyan, yung mga bus, mga trailer trucks, ganun, kasi matarik din siya at saka medyo pagka nagsalubong na dalawang sasakyan, mahihirapan na yung kasalubong. At ayun na nga, pagbaba natin dito, kakanan tayo guys. Hindi kaliwa ha, kasi pabalik yun kakanan tayo. Ayan yung papuntang Bicol. Dito, maganda rin pala yung kalsada at saka maganda rin yung daan kasi coastal area siya. So ayan habang nagra-ride ka, kitang-kita mo yung dagat sa gilid. Ang ganda, ang fresh, ang lamig ng hangin. Not totally malamig, pero hindi siya polluted kasi ang sarap talaga ng simoy ng hangin ng dagat. Ayan tingnan nyo guys, ang ganda sarap kaya mag-ride pag ganito yung view nakikita mo. Nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng pagod. Kahit mainit, ang ganda-ganda pa rin yung tignan. Dahil first time namin dito guys, nagtanong-tanong lang kami kung saan ang daan, pero wala naman kami nilikuan. Basta ang sabi sa amin, dire-diretso lang, sundin lang yung highway na dinaanan namin. Kasi kung papasok kami sa mga bayan-bayan, mata-traffic kami. So, eto na nga, medyo okay din yung kalsada dito. At saka, hindi siya malilim. Parang bypass din siya. Pero, ayun nga, delikado siguro dito sa gabi kasi walang mga poste sa gilid-gilid. Hindi mo alam kung may ilaw dito sa gabi. Pero ang ganda niya guys, ang ganda ng view niya. Ayan kita mo sa baba, kita mo yung mga bahay-bahay sa baba, kita mo yung dagat, ayan, ganda, overlooking siya. Hindi ko nga lang masyadong alam kung ano ng pangalan ng lugar na to. Basta guys, ang alam ko lang, Quezon pa to, wala pa tayo sa Bicol, kasi hindi pa tayo nakapasok ng arko ng Bicolandia. Ayan, at may kasabay rin pala kami, hindi rin namin alam kung hanggang saan sila, pero nakasabay namin to sila hanggang makarating kami ng Naga sa Camarines Sur. At ano yun na nga guys, ito ang pangalawang stopover namin kasi may nakita kaming kainan at saka magla-lunch na rin. So time check na ito siguro mga 12 or mga 11:45 pa lang ata, hindi ako sure. Pero ito, hindi na namin alam kung nasa na kami, basta parting Quezon pa rin to. Ang dinaanan namin, bypass pa rin siya. Tapos, tinanong namin dito kung saan yung daan papuntang Sipokot. So, ito yung tinuro nila. Ito, dire-diretso lang din daw to. So, ayun. Shout out pala sa mga tao dito sa tindahan. Ang babait nila. At saka, sila rin nagturo sa amin kung saan yung mga lugar na pwede namin daanan para hindi kami matraffic at hindi kami gabihin sa kalsada. So, yun sa mga nakakaalam ng lugar na to, paki-comment down na lang po kasi nakalimutan talaga namin kung anong pangalan ng lugar na to. Nag-standby din kami dito ng siguro mga sobra isang oras kasi ayan na nga nag-uulan na kasi. So, ayun, tumambay kami doon. Kalawag na. Time check. Anong oras na diba? Anong oras sa'yo? 12. Ay, alauna na? Alauna na pala ng hapon, Kalawag.
syempre, after ng ulan guys, so umalis na uli kami. Eto, ditong part na to, meron kami nakitang grotto sa taas. Ang ganda. Gusto sana namin huminto para puntahan siya. Pero kasi nagmamadali kami, kaya tuloy-tuloy na kami. Eto, sa part na rin pala to siya ng Calawag. Eto yung Mama Mary Pray for Us grotto. Ayan. Madadaanan nyo lang to guys sa highway. Tapos sinearch ko, ang ganda pala dun sa taas. Parang view deck siya. At ito naman yung Fatima Parish ng Calawag, Quezon. Ganda rin siya guys sa loob. So after Calawag, Quezon guys, mga ilang kilometro lang makikita na natin ang arko ng Welcome to Bicolandia. So ibig sabihin, pagpasok natin sa arko na yan is Bicol na. Ito na yung pang-apat na probinsyang madadaanan natin mula Cavite, Laguna, Quezon at ngayon naman ang Bicol. Dati guys, sa mga kasama ko lang to na nagpupunta ng Bicol, nakakita ko tong arko na to. Ngayon, as in talagang nakapagpa-picture na ako at na-experience ko na kung gaano kahirap ang pumunta dito sa lugar na to. Lalo na kung nakabisikleta, kami nga na nakamotor. Hirap na hirap. Eto pa kayo nakabisikleta mga tropa natin. Guys, touchdown na tayo dito ngayon sa Bicol. Time check, 1:45 na lang hapon. Galing tayo ng Dasma na alas 5 ng umaga. Tapos nakadalawang pahinga. Ito pangatlo ngayon dito sa gateway to Bicol. So ayan, galing tayo doon. Ito yung gateway to Bicol. Sana makarating ng Naga ng mas maaga. Dahil mainit guys at summer pa kasi nitong time na to, kasagsagan talaga ng init. So nag-decide kaming dito na lang muna magpahinga, magkape at medyo umidlip lang konti kasi di ba pagod na tapos puyat pa. So ayun, pinaano muna namin yung init. So aalis kami dito siguro mga 2:30, mga ganyan. Yung hindi na masyadong mainit at kaya. Kasi malayo pa pupunta. Ang plano namin stop over talaga sa Naga City. So ayun na nga guys, shout out dun sa may-ari ng tindahan na mababait din sila at pinadikit kami dito, pinayagan kami magdikit ng sticker dito sa bago nilang gawang tindahan. At hinayaan nila kami magpahinga muna rito. Ang ganda rin kasi ng pwesto nila, presko. So ayun, babait niyo ate, salamat. So guys, ang boundary pala ng Quezon at ng Bicol is ang Tagkawayan, Quezon Province. At ito na nga guys, dumating kami ng Naga, mag-aalas 6 na ng hapon. At medyo, along the way, medyo may mga lubak-lubak na kami nadaanan dito. Pero hindi naman ganun kagrabe, sakto lang. At may nag-recommend sa amin na dun daw kami magstay sa Sogo Hotel kasi mas mura na at saka komportable ka talaga doon. So go, baka naman. Touchdown, Naga City dito sa Bicol. Nakabidyo ko. So dito na muna kami mag-overnight. Bukas na lang kami. Bukas na natin hanapin ang Mayon. So ayan na nga guys, dito na ang stopover namin. At dito magtatapos ang day 1 namin sa Naga City. Kasi dito na kami matutulog at kinabukasan na kami uli babiyahe. So, ayan, kakain muna kami. Pagkatapos namin kumain, guys, gagala muna kami dito sa bayan ng Naga City sa Bicol, Camarines Norte. Ay, Camarines Sur pala to. Hindi to siya Norte, guys, Camarines Sur. At dahil Sunday, guys, maraming tao dito sa plaza nila. Hindi ko alam kung anong tawag nila sa lugar na to, sa park na to, pero sanay kasi akong tawagin tong plaza. So, ayan. Maraming tao. Tsaka may mga bikers din, syempre. Ito, malapit to sa simbahan nila. Dun sa katedral nila. At ayan na, nakita ko na nga yung pangalan ng Naga. So, eto, picture-picture muna. Tapos, mamaya punta tayo sa simbahan nila. Syempre, mag-pray tayo, magpasalamat na nakarating tayong ligtas dito sa lugar nila.
Mula Dasma hanggang dito sa Naga City sa Camarines Sur, nakakuha tayo ng 370 kilometers. Ayan. So, kinabukasan, itutuloy natin ang ating adventure ride. Bukas pa natin makikita ang Mayon Volcano. Abangan nyo guys yung iba pa natin mga videos para sa buong coverage natin ng Cavite to Mindanao road trip. For more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!